pinakita ng Panginoon yung kanyang lubos na pagmamahal doon sa kanyang mga alagad. Kaya nung nararamdaman na ni Kristo na dumating na yung oras at panahon na kung saan kailangan na niyang bumalik sa Ama, ipinakita niya isang napakahalagang tungkulin at gawain ng isang lingkod. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, tinatawag ninyo kong guro, tinatawag ninyo kong tagapagturo, ngunit hanggang saan ba ninyo nauunawaan ang dahilan kung bakit narito siya? Sa ganitong bagay ay patulit-ulit niyang ipinaliwanag at ipinapakita sa kanyang mga alagad ang isang tunay o yung diwa ng paglilingkod. Kaya sa isang bagay ay ito rin yung gumugulo sa kaisipan ni Pedro. Na sinabi ni Pedro na hindi dapat gawin ng kanyang guro sa kanya. Sapagkat nakikita ni Pedro na hindi ito karapat-dapat. Sapagkat sino ba yung nakakataas ang nararapat na maglingkod sa nakababa sa kanya, sa mababang posisyon kaysa kanya. Ngunit sa pagpapahayag na ipinakita ng ating Panginoon, na ang mga bagay na ito ay ito yung unang tungkulin at gawain ng lahat ng mga tagasunod niya. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, Pedro, kung hindi ka makikibahagi sa gawain ito, ikaw ay walang kaugnayan. Sapagkat ang tunay na kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga lingkod niya at tagasunod ay magkakaroon tayo ng buhay na may paglilingkod sa Diyos. Nang ibig sabihin ng ating Panginoon na kung ikaw ay may pananampalataya at kinikilala mo Kristiyano ang iyong sarili, ikaw dapat ay naglilingkod. Ikaw dapat ay patuloy na kumakalinga sa lahat ng mga nangangailangan. Ikaw dapat ay may buhay na pagpapakumbaba. Kaya mga kapatid, lagi nating ginugunita at inaalala taon-taon ang banal na hapunan. Ngunit hanggang saan ba natin nauunawaan na sa panahon ng banal na hapunan, doon din itinalaga ng ating Panginoong Jesucristo ang sinasabi natin ngayong banal na Eucharistia, ang banal na misa. At ang banal na misa, ito yung paggunita natin sa banal na hapunan. Kaya sa tuwing ito'y ginugunita natin at inaalaala ang Diyos, ito dapat ay patuloy na sumasalamin sa tunay na pamumuhay at pag-uugali ng isang Kristiyano. Ngunit tingnan po natin ang nangyayari sa ating paligid. Tingnan natin at bigyan natin pansin ang mga ugali ng maraming Kristiyano sa panahon ngayon. Napapansin niyo ba na mas marami ang namumuhay na mas malayo doon sa kalooban ng Diyos? Marami ang namumuhay na mas gustong magmataas, mas gustong nakakataas kaysa maglingkod. Mas gustong pinaglilingkuran kaysa maglingkod. Mas gustong titingalain ang lahat kaysa sa mamuhay na may pagpakumbaba. Kung hindi natin magawa ang may kababaang loob sa araw-araw, at higit sa lahat, kung hindi natin magawa na iparamdam ang pag-ibig sa ating kapwa, sabi ng ating Panginoon, wala tayong kaugnayan sa Kanya.
Sapagkat ang tunay na may kaugnayan sa pananampalatayang Kristiyano ay ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang tunay na gawain na may kaugnayan sa ating Panginoon ay ang paggawa ng mabuti. Kaya paano mo ngayong tatawagin ang iyong sarili na ikaw ay Kristiyano at mananampalataya kay Kristo, gayong hindi mo naman isinasabuhay at ginagawa ang kanyang kalooban? Kaya nga kung Kristiyano ka, dapat hindi ka chismosa. Amen. Ilang pinari sa pag Kristiyano ka, dapat marunong kang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Amen. Kung Kristiyano ka, kung kinikilala mong Kristiyano yung sarili, dapat marunong kang tumulong. Hindi yung nahihirapan na nga, dinadahon ka pababa. Kung Kristiyano ka, hindi ka dapat namumuhay sa sinasabing mayroong crab mentality. Naninira ng buhay ng iba. Inggitira. Inggitiro. Kung Kristiyano ka, dapat alam mo kung paano magpalaga sa damdamin ng iba. Amen. Amen. Lalo na ngayon, napaka high-tech na nung buhay natin. Puso-puso na ngayon sinasabi natin bashing. Mayroon lang kaunting nakita hindi binabas na agad. Kaya tuloy nauuso yung filter. Kasi kailangan maganda, kailangan maputi, kailangan makinis. Kaya sinuso ng filter ngayon. Hindi kaya ng sabon. Kumakapit sa filter. Okay. Dahil ayaw mabas. Kasi marami naman basher. Kaya sa pamamagitan ng simbolismo ng paghugas ng paa sa kanyang mga alagad ay isang pagpapakita ng ating Panginoon na dapat marunong tayong tumulong. Marunong tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Marunong tayong umakay sa sino mang nangangailangan ng tulong. Sapagkat tayo'y nilinis na ng Diyos at hinugasan hindi sa tubig kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya nga sa ating ikalawang pagbasa, ipinapahayag din ano ba yung ibig sabihin ng banal na Eucharistia, ng pakikiisa sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo. Na sinasabi ng ating pangalawang pagbasa na ito ay kasunduan sa pamamagitan ng Diyos at tao na tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya every time na we celebrate the Holy Eucharist, you are participating the salvation, yung kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin upang tayo ay makibahagi sa kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, yung ating pagiging relihiyoso ay palaging may kaugnayan yan sa kabutihan. Kaya nga hindi lang dapat tayo simba ng simba. Practice our religiosity through kabutihan. Habang tayo'y nagiging relihiyoso, dapat nagiging mabuting tao din tayo. Kasi hindi pwedeng mag-separate yung relihiyoso ka. Kaimting mong magdasal kapag nasa loob ng simbahan, tapos pag-uwi ng bahay, kung gano'ng kahaba yung dasal mo, gano'ng din kahaba yung mura mo pag mura sa bahay.
May roster. Pero paano nga rin naman natin mahiglan, no? Pag-uwi mo, ay nandiyan na naman yung asawang lasing. Yun ang hindi matapat mo. Yung mga kapatid, sabi natin mga pilitin natin. Kaya nga, sumasalamin ngayon yung isa sa mga alagad ni Kristo. Sabi niya, malinis ng lahat maliban sa isa. At maliwanag na sinasabi ng ating Ebanghelyo na inilagay na ni Satanas yung isip doon kay Judas para siya ay maging Judas. Ipagkanulo ang Diyos. Kung natin titingnan, sino ba si Judas? Isa sa kanyang mga alagad. Isa sa mga apostolis. Na kung ating titingnan, isa sa mga tinuturuan ni Kristo, namuhay kasama ni Kristo, naglingkod kasama ni Kristo. Kung ating pong titingnan, maigi nandoon ang imahe ng kabanalan. But deep inside, mayroong kasamaan na lumalabong sa kanyang puso at kaisipan. So ito yung nais na ipakita ni Kristo. Dapat hindi lang tayo outside huli. Dapat inside, pagsikapan din natin, malinis yung ating kalooban. Ano po? Kaya nga minsan, nasasabihan tayo na simba ng simba. Sismusa naman. Simba ng simba, masama naman yung ugali. Dasal ng dasal, mura din ang mura. There is holiness outside, but deep inside, mayroong nanahang dragon. Diba, minsan sinasabi pa, pag ako dinidemonyo, mas demonyo ako. Ay, demonyo kayong dalawa. Pagsikapan natin na mamuhay tayo na may kagandahan loob sapagkat yun ang magiging daluyan ng kaugnayan natin sa Diyos. Dahil ang kasalanan, ang kasamaan ay nagdudulot yan ng paghihiwalay sa Panginoon. Kaya nga sa kasalanan, ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon ulit ng koneksyon yung tao at ng Diyos. Dahil nahiwalay tayo sa pamamagitan ng kasalanan. At sa pamamagitan ni Kristo, muli tayong pinapanubalik upang mamuhay bilang kanyang mga anak. Kaya sa pamamagitan ng banal na hapunan, sinilihan ng Diyos ang kaligtasan. Sa araw na ito, nagtibay na ang kasunduan na ang tao ay makakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa kabila ng pagkakataon tayo'y tatanggap, ang isang responsibilidad na ibinigay sa atin ni Kristo ay panatilihin natin isabuhay at ipadama sa ating kapwa ang kalinisan at kabutihan ng buhay. Bagamat hindi natin maperfecto, pero sana pagsikapan natin. Ano po? Kasi sayang yung panahon na tayo nabubuhay. Diba? Kung kailan patay na, sa mga magpupumilit. Ito pa yung isa pang problema sa atin. Pagbuhay pa, ang hirap pasimbahin. Amen. Ito ang hirap. Kaya yung mari, pare, siguro yung busy ako, alam mo, hindi na madaming gawain. Pero pagpatay na, hindi kailangan ipasok sa simbahan yan. Kasi patay na. Kailangan mabasbasan yan kasi patay na. Kaya nung buhay pa, bakit hindi mo pinagsimba? Tapos pag hindi basbasan ng pari, kasi walang simba-simba, awayin naman yung pari, ahabulin naman yung taga. Ano naman yung pari na yan? Ano pari, rinabol na pari. So, nung 6 years ako dito, wala naman yung habol kami ng taga. Awayin ng pari, bakit ito?
Dapat, nung buhay pa, nagalit din kayo kung bakit hindi nagsimba ang inyong kumari. Di, kasi ano yung karapatan para magalit tayo na hindi siya bas-basa. Kaya, mga kapatid, hindi ba kayo nagtanong kung bakit naglagay si Kristo ng mga apostoles? Ba't hindi naman siya lang? Siya na lang, bakit? Kasi nakita ni Kristo na ang bawat isa ay may tungkulin para sa kanyang kapwa. Kaya ito yung ipinakita sa atin ngayon. Na ang bawat isa ay may tungkulin sa kanyang kapwa, nagabayan siya sa kabutihan na may kabanalan. Kaya nga nandiyan yung mga apostolis upang maging katuwang. At sa paglipas ng panahon, nandiyan din kayo na maging katuwang sana ng Diyos para ipalaganap ang kabutihan na kanyang inihabilin sa mga apostolis hanggang sa paglipas ng panahon. Sapagkat nasaan ba yung kaugnayan? Ito yung hinahanap palagi sa atin ng Panginoon. Kayo ay may kaugnayan sa akin. Kaya bilang isang alagad ng Diyos, gawin natin ang misyong itinalaga ng Diyos bago siya umakyat sa langit. Kaya hindi lang tungkulin natin ang ating mga sarili, kundi ang tungkulin natin, akayin din natin ang ating kapwa para makiisa sa banal na Eucharistia at mamuhay ng may kabanalan. Hindi lang yung ating sarili, ang ating isipin, basta ako ay nagkapagsimba, ayos na ako. Basta ako ay babait, sila'y masama, ayos na ako. Tungkulin din natin na hugasan ang ating mga kapatid sa kanilang pamumuhay na may kasalanan. Tungkulin din natin ipianawa, ipabatid at ipadama ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat yun ang kauna-unahang ipinakita ni Kristo sa kanyang mga alagad. At tayong lahat ay tinawagan ng Diyos hindi lang bilang mananampalataya, kundi bilang kanyang mga lingkod. Kaya sa pagbibita, sa banal na hapunan, ito'y pagkalaala din natin sa ating mga tungkulin bilang mga binyanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsipipon. Pagkatapos na tumayong Panginoon sa hapunan, siya ay nagsalin ng tubig sa isang kamay at sinubulan niyang hugasan ang mga paa ng kanyang mga alagad at itinuro niya ang halimbawang ito sa kanila. Magsupo po ang lahat at sa mga apostolis, ihanda na po ang mga sarili para po sa paghugas ng paa.
Magsitayo po muna.